بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا وأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم الآية السادسة في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويعملون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. سورة التحريم verse 6. سورة التحريم verse 6 يعني chapter 66 verse 6. Ang topic ay kayfa nurabbi al-awlad. Paano natin iti-training ang ating mga pamilya, yani children. Chapter 66 verse 6. Surah At-Tahrim verse 6. Yan ang batayan ng kung bakit kinakailangan na i-train natin ang ating sarili at kasama na ang ating pamilya or ating mga kaanak. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O believers, save yourselves and your families or the children from the fire or from the fire which is fueled by people and stones. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. In the hellfire, there is an angel or a guardian who do not disobey Allah's command and la ya'maluna ma yu'marun, and do whatever they are ordered to do or commanded to do. Itong ayat na ito matatagpuan natin sa Surah At-Tahrim verse 6. Sabi ng Allah, O kayong mga nagsisimpalataya, O believers, save yourselves from the hellfire and your children. Yung kanina, I was asking one of the students, almost 30 minutes ako nag-iisip kung ano ang meaning ng i-save. Yun pala, ano lang pala, pangalagaan or ingatan. Save. Sabi ko, bakit ko nakalimutan yun? Alagaan. Okay. Yun. Sa loob ng kwarto, hindi ako palagay. Patayo, paupo. Sabi ko, kalimutan ko, ano kaya ang save na yun? Subhanallah. Because we are used, in the madrasa, we are used to speak Arabic and also our own vernacular language. Kung minsan nagsasalita pa ako ng sinama, these are the language of Tawi-Tawian people, nasa Kuan. So,
yun nga, nagtitrain pa ako ng kuan, ng Visayas. Bisaya. Oh, Bisaya. Bisaya, ha? Yeah. Kasi during my college days, yung mga kaklase ko, taga Dipolog, taga kuan, mga Bisayan, ano. So, yun. So, ito. And I studied in Iran for 8 years, hindi naman Arabic. Persian language naman ang salita. So, what will happen? Yun nga isang pinaka-easy na ano, yun, hindi ko pa nakalimutan ko. So, alhamdulillah, I asked one of the students, how is it? Persian. So, itong topic natin, no, this has something to do with the education of our family, the children especially, kung paano natin maging ano, isang karapat-dapat na human being to face Allah subhanahu wa ta'ala in the future. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, unang-una no, sino ang isi-save or aalagaan, sino ang isi-save natin? Of course, ang ating sarili. Okay? Ku anfusakum wa ahlikum nara. I-save ninyo o ingatan ninyo, alagaan ninyo ang inyong sarili. From what? From ano? From ano? Nara. Wa ahlikum nara. Ang nar is yung naru jahannam. Naru jahannam. So, sabi ng Allah, isave ninyo ang iyong sarili, unang-una yung sarili, at huwag pabayaan ang inyong ahli. Ang ahli, yung kasama na ang asawa at saka mga anak, no? Bakit yun? Bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala is stressing of saving our family, ourselves, and the children? Lalong-lalo no, if you have son, no? Yung asawa, son, anak na lalaki. Yun ang pinakamahirap. Kung anak mo ay lalaki, not so much with, halimbawa, kung meron kang anak na babae. So, bakit yun isa-save natin from where? Kasi yung nar na yun, yung jahannam na yun, sino ba ano bang panggatong doon? Ano ang nasa loob? Ano ang nasa loob? Ang kinano natin, ang nalalaman natin kung halimbawa apoy, ang kanyang panggatong ay either ano yan? Khasab, kahoy, or charcoal. Marami sa amin. Okay? Pero ang sinabi ng Diyos dito, hindi pala yung khasab or kay wood. Ang daw, ang panggatong doon sa naro jahannam, kung bakit yung dahil, sino? Yung mga tao, ana o antum, kullo na. Lahat tayo. At kasali ang ating mga anak. Kasali ang ating mga anak na ang nag-guard doon, kaya yung yung taga yung the one who is controlling, the one who is guarding doon sa na yun, ay hindi yung malaikat na rahma. Yung halimbawa, maawaing angels, hindi. Ang nag-guard doon hindi tumatawa, ha? Malaikat zabana, hindi tumatawa. Sa paningin mo lang, kung makikita mang kanyang mukha ay parang mamatay ka sa takot. Really. Iyon ang katangian na inexplain ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So, malaikatun giladun shadid, yung mga angels na yun ay hindi yun kailanman, kahit isang igla pa hindi siya hindi siya sumusuway sa kagustuhan kung ano man ang order sa kanya ng Diyos. So, yun. So, dito sa ayat na ito ay makikita natin na ang kahalagaan ng training ng ating pamilya
kung saan ay yun ay magdudulot at magdadala sa atin sa kapahamakan sa kabilang buhay. Sabi ng dahil sa ayat na ito, isa sa mga sahabat ng Rasulullah, jalasa rajulun minal mu'minin tabki. Isang sahabat ng Rasulullah nang marinig niya itong ayat, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sabi niya sa Rasulullah, umiyak siya, tapos sabi ng sahabat, ana aziztu an nafsi. Sabi niya, naging isa akong walang kwintang tao, no? Wakallaftu ahli, at tinuruan ko ang ahli ko, o kaya pinabayan ko ang ahli ko o kaya mga pamilya ko na kung siyang na yung dahilan na yun ay kapapahamak ng aking family at saka ang aking sarili. Sabi ng Rasulullah, hasbuka an ta'murahum bima ta'muru nafsik. Siguro yung itinuturo mo sa pamilya mo ay yung kagustuhan ng iyong sarili, hindi kagustuhan ng relihiyon. Selfish yung tao siguro. Selfish, no? Siguro seloso, at kung ano man ang nasa isipan niya, yun ang i-inject niya sa pamilya. Wa tanhahum amma tanha an nafsik, at yun din, ipapagawa mo sa kanila ang hindi dapat ginagawa ng isang tao, at yun din na sabihin mo na huwag mo itong gawin, yun pala ikaw ang gumagawa. Wala sa iyo ang bilang model ng isang pamilya. So, hadis galing sa itong ayat na ito, mayroong hadis galing sa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sabi niya, isa sa mga sahabat nagtanong, sabi niya, paano ba namin i-save, alagaan ang aming pamilya? Sabi ng Rasulullah, kala Rasulullah, ta'murhum bima amarallah. Unang-una, dapat turuan mo ang inyong family, ang inyong mga anak, kung ano ang nararapat na itinuro sa inyo ng inyong relihiyon at saka Allah subhanahu wa ta'ala. At saka sabi niya, watanhahum amma nahallah, at saka anong tawag doon? Yani tanhahum, ipagbawal mo sa kanila ang ipinagbabawal din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi ng sahabat, paano ko ba turuan ang aking mga anak? Yun. Ang jawab, ang answer ng Allah ay, ang answer ng Rasulullah, ang ituturo mo, yun kung ano ang tinuro ng Quran, at ipagbawal mo sa kanila kung ano naman ang pinagbawal ng Quran at saka ang relihiyon. So, ang problema doon kung paano mo ituturo sa kanila, ang nararapat na itinuro ng Islam, kung minsan kahit ikaw ay hindi mo alam ang ginagawa mo. Kaya nga sabi ng Rasulullah, talabul ilmi faridatun minal muslimina wal muslimat. Talabul ilmi faridatun alal muslimina wal muslimat. Ang seeking knowledge, ang paghahanap ng kaalaman ay wajib, obligatory, isa sa mga pinakamalaking obligation ng isang tao na Muslim. Babae man at saka lalaki. Yan pa nga ang isang ayat, ang first ayat na bumaba, pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay May question kayo? Ang first ayat na nagsasabi, commanding the Muslim, is kung
Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibig sabihin doon na inaano tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat hahanapin natin ang ilmo, ang knowledge ng Islam, at para maituro natin sa ating pamilya, or para malaman natin ang ano ang karapatan na ginagawa o ano ang nararapat na gawin ng isang Muslim. So, sabi ng Rasulullah, wa in asawka kad qadaita ma alayka. Kung halimbawa naturuan mo ang sarili mo o kaya naturuan mo na ang iyong mga anak at hindi sila sumunod sa kagustuhan ng Islam, wala ka ng kasalanan. Qadaita ma amaraka. Yani, nagawa mo na ang dapat ang pinagawa sa iyo ng relihiyon mo. Sabi ng Imam Ali alayhis salam, sabi niya, unang-una, allimu anfusakum wa ahlikumul khair. Ano ba ang dapat ituro natin sa mga anak natin? Unang-una, allimu anfusakum wa ahlikum. Ituro ninyo sa inyong sarili. Ibig sabihin ng ituro, pag-aralan at gawin. No? Pag-aralan at gawin ang nalalaman na yon. Ano bang ang gagawin natin? Lahat ng kabutihan. Al-khairu wa addibuhum, at i-train ang mga anak natin. So, i-train. Ano ba ang karapatan ng mga anak sa atin? Ano ang karapatan ng unang-una, especially itong mga anak natin na lalaki? Kasi ang lalaki ay itinuring ng Rasulullah albanuna, yani mga anak na lalaki, na'matun, ay isang blessings ng Allah subhanahu wa ta'ala. Grasya yon. Yun na ano natin, na topic ko na ito last time. Wal banatu, rahmatun. Yung mga babae ay rahmat yun. Anong rahmat? Favors ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Ha? Parang gift ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Ang gift ay hindi hinahabol. Pero yung blessings dapat pag-usapan natin. Ang blessing na yun ang hinahabol ng Islam, which is yung mga anak natin na lalaki. Kung meron tayong anak na lalaki, dapat maturuan talaga ng Islam, dahil kung ano man ang ginagawa ng anak mong lalaki, kahit ilan man ang naging anak niya o nakapangasawa na siya o nagkaanak na rin, so wala na sa'yo, no? Meron na siyang sariling pamilya, pero still he is connected with you and he is bringing your own. Maganda man ang ginagawa niya o mabuti, you will be benefited out of it. So, ano ang mga karapatan ng anak na lalaki sa kanilang ama? Kayfa nurabbi auladuna. Paano natin i-train ang mga anak natin na lalaki? Sabi ng Rasulullah, itong mga anak daw na lalaki ay the righteous son, kung paano tayo maka-build up ng isang mabuting yung anak na lalaki, yun daw ay adornment natin. Yun ang zinatun fi hayatid dunya. Yun ang decoration natin. Yun ang magiging natin, yun ang magiging adornment natin dito sa dunya. Yani kung gusto mong magiging meron kang tao na susunod sa iyong yapak at magbibigay ng lifetime na sa iyo, happiness, ay dapat yung mga anak natin lalaki na huwag pabayaan. Huwag turuan ng yung mga Western education. Dapat unang-una ay i-build up sa Islam.
Sabi ng Rasulullah, the righteous sons are the adornment of this life and the dearest of the most precious hope. Yung mga babae daw yun, ay yung mga lalaki yun sila ang magbibigay ng parang yung perlas, no? Parang perlas sa life ng father o kaya sa buhay ng kanyang tatay. Yung anak na lalaki. Sinabi pa ng Rasulullah, ang anak na lalaki is one of the roses of paradise. Raihanun fil Jannah. Raihanatun. Kung gusto niyo maging yung pangalan na Raihana, isa 'yun sa mga magandang pangalan, Raihana. One of the roses in paradise ay anak na lalaki. Anak na lalaki, kung kayo may anak na lalaki ay magpasalamat kayo sa Diyos, inshallah. Hindi lang ang parents natin hindi sabi ng Rasulullah, ang itong anak na lalaki na nagbibigay ng benefits, hindi lang dito sa dunya, hindi lang dito sa mundo. Ang anak na lalaki ay lifetime nagbibigay sa atin ng kabutihan, especially kung nandoon na tayo sa kabilang buhay. And we left, halimbawa, mayroon tayong naiwan na anak na lalaki na mabuting anak. Isang araw nga, sabi ng Imam Sadiq alayhis salam, lumalakad ang Jesus Christ ay lumalakad dumaan ang Nabiullah Isa sa isa sa mga cemetery kung saan nakalibing doon ay tinotorture doon sa loob ng kubor o kaya sa cemetery. After a year, nang dumaan muli accidentally dumaan din doon ang Prophet Isa, yung isang tao na nasa kubor na yon o kaya sa cemetery na yon ay hindi na siya pinanis ng yung torture na yon, the occupants of that cemetery was already ceased, inalis na yung for yung punishment na yun ay inalis na hindi na siya pinapanis ng mga malaika or kaya the one who is responsible for punishing na yung mga taong makasalanan. So itong Prophet Isa, sabi niya, Ya Allah, O Lord, sabi niya, anong dahilan bakit huminto itong ngayon nasa mabuting kalagayan na itong nasa loob ng kubor? Sabi ng Rasulullah sa kisa niya, sabi niya, meron siyang naiwan na anak na lalaki, isa lang. Tapos yung anak na lalaki yon, gumawa lang ng 100. Gumawa ng 100 kung saan nagiging daan ng public ways na yon, nagiging daanan na ng mga karamihan. So dahil doon, isang daan lang, siya mismo ang nakagawa. Dahil he was awarded being an orphan, so nabigyan siya ng gantimpala na parang gift sa kanya, isang na yon, ang isang lot o kaya lupa na kung saan ginawa na yon sa mga bilang daan ng mga tao. Yun ang dahilan na na-save yung tatay niya na sa punishment. So yung anak na lalaki ay makakapagbigay ng Tapos sabi ng Rasulullah, yung occupants ng grave na yun ay pumasok na siya, pinapasok na siya sa surga, sa paradise. So yun, isa sa mga kisa na kung saan ang Prophet Muhammad is stressing to build up a good son, a righteous son. Sabi ditong sa suratul Tahrim, sa suratul Maryam,
ang one of the prophets na si kung saan ang pangalan niya is Prophet Zachariah, ang hinihingi niya dahil mayroon siyang asawa na baog, akir. Baog, hindi nanganganak, no? Sabi niya, Ya Allah, isa akong sugo ng Diyos. Yung mga kamag-anak ko ay sumunod sa akin. Matanda na ako, sabi niya. Ang puti ay maramay nang tumutubo sa aking sa buhok ko. At yung ang asawa ko ay baog. Babalik ako sa kabilang buhay, babalik ako sa wala akong maiiwanan. Ang kinakatakutan ko na, ano ang mangyari sa mga Muslim o kaya yung mga kamag-anak ko naging Muslim na yon? Who will lead them? Yun ang kinakatakutan ng Prophet Zachariah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni khiftul mawali minar warai wa kanat imraati akiran. Ang asawa ko, sabi niya, baog, hindi nanganganak. Pahabli min ladunka waliya. Ya Allah, padalhan mo ako ng isang anak na lalaki. Ang hiningi niya, hindi babae, lalaki ang hiningi niya. Yarithuni wa yarithu ali Yaqub. Para susunod sa aking yapak. Para maging guide ng aking mga pamilya. So, ano ang nangyari? Alhamdulillah, he was given na itong prophet Yahya. Naging propeta rin. Di ba? So, yun ang kahalagaan ng isang anak na lalaki kung saan ay dapat talaga i-build up sa religion. At dapat alamin natin ang ating mga anak na lalaki ay he is part of our flesh. Ay alam niyo ang unod? Yung laman natin, flesh natin, kung saan ang anak na lalaki ay flesh natin, laman natin, yun ay dapat, sabi niya, dapat i-build up at kailangan na ang responsibility yun ay nandoon sa balikat ng kanyang tatay. So, kinakailangan daw na hindi dapat pabayaan. So, ano ang nararapat gawin sa mga anak natin na lalaki? Or, yung mga children na kung saan kasama na ang babae at saka lalaki. Sabi ng Rasulullah, ang the best education na addibu auladakum, dapat i-train natin ang mga anak natin kung saan, kanino? Alamin natin kung sino ang Diyos. At ipaalam sa kanila kung ano ang propeta, sino ang propeta. At qiraatul Quran. At pagbabasa ng Quran. So, yun ang mahirap kung tayo hindi tayo nakakabasa ng Quran. Kaya yung mga sisters na hindi pa marunong magbasa ng Quran, dapat magtiyaga talaga kayo na alamin at hindi naman mahirap ang Quran. Ang Quran is our guide. Dapat pag-aralan at basahin dahil sa pagbabasa lang yun ang magiging pagbabasa lang. Pagbabasa lang ng Quran ay every words na binabasa natin, every huruf, every word, ay yung alphabet ng Quran ay is rewarded as if isang sulga, isang paraiso ang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi yung paraiso, halimbawa kung may 1,000 din ang paraiso. Hindi ganoon, pero the greatness of reading the Quran is ganun yun. So, kinakailangan, ang unang-una sabi niya, ang ipaalam o kaya i-train, ituturo natin sa mga anak ay kung paano ang makakalapit sa Diyos. Yan, religion. Ang pangalawa is, kung sino ang prophet ng Islam. Ang pangatlo is, yung
kung paano ang pagbabasa ng Quran at ano ang Quran, ano ang rules ng Quran sa Muslim at sa atin. At sabi niya dito, aside from educating them sa religion, unang-una, dapat turuan din ang mga anak natin ng mga etiquette. Anong etiquette? Yung kung paano ang yung morals and ethics, manners and unang-una daw doon sa bahay. Very very simple na yung instruction ng Rasulullah before mo ituro yung mga yung malakihan o kaya basic principle ng Islam. I-train mo muna sa kung saan yung pang-araw-araw na pang-araw-araw na ginagawa ng mga tao. Ano daw ang first education na dapat ituro natin ay kung paano ang etiquette sa dining, sa table. Uy, madali lang 'yon. Madali lang, no? Kung paano ka umupo sa table, ano ang gagawin mo? Yan ang pinaka easy, pero kung hindi mo susundin at wala kang kaalaman, ay magiging dahilan din ng ikakaano ng yung pamilya. Especially kung mayroon kang mga bisita. Turuan daw ang mga anak natin ng manners and etiquette sa dining tables. Kung paano before kumain na hugasan ang dalawang kamay, hindi isang kamay. Hindi isang kamay, ha? Dalawang kamay. Dahil ang dalawang kamay daw, paghugas ng dalawang kamay, it will prolong your life. Paghugas ng dalawang kamay ay maikakahaba daw ng Bakit yun? Ano kayang dahilan? Dahil kung marumi ang kamay mo, maraming germs, kinakay mo ang germs, napupunta, magkakasakit ka. Very simple. Ikakahaba daw ng buhay. At it will avoid pucker. Ano yan? Yung magiging pulubi ka, no? Washing both hands will give long life at saka will avoid you from being needy. You see? Magiging parang hindi ka magiging pulubi. Subhanallah. Simple things pero malaki pala ang resulta sa ating buhay. At saka yung chewing the food properly. Ano naman ang connection ng yung i-chew mo yung kailangan i-uyain ko ng ayos. Bakit yun? Bakit? Ano ang dahilan? Kasi kung mabubulunan ka, ano ang mangyayari? Dahil magiging problema yun sa digestion ng ating magiging problema yun sa digestion. So kaya daw dapat iano mo talaga ang pagkain na maigi. Ang pangatlo ay avoid looking in the face of others. Ayun, kumakain ka tapos kung saan tumitingin. Sabi ng isang kaibigan ko, sabi niya, itong bata na ito malikot talaga. Malakas ako. Kasi especially kung mayroon kang mga bisita, yun magiging dahilan ba na mahihiya siguro kasi kung tinitingnan mo ang tao, siguro kung tinitingnan ako ng hindi talaga ako makakain. Kasi nakakahiya. Makikita pa kung saan. Kung minsan ganyan ang ganyan. Instead of ang Rasulullah, kung magkain ang Rasulullah, itong lang ginagamit. Itong tatlong kamay. Itong tatlong daliri. Yun. Nasa atin hindi. Yung ganyan mo. Tapos, hindi marunong So, kumamit talaga ng tinidor. Kutsara. Yun. Itong mga bagay na ito ay kailan natin ituturo sa ating mga anak? Yun sa panahon na hindi pa sila malaki.
At ituro din sa mga anak na kung halimbawa, kung ano man ang nandoon sa sa table, dapat satisfy sila, no? Sabi niya, satisfying themselves with the available sustenance. Dapat kung ano man ang nandoon, hindi ka na mag-complain. Sabi niya kahapon, galunggong, ngayon galunggong na naman tatay, wala pa tayong ibang sabi kahapon, dapat ituro din yon na kung ano man ang nandoon dapat satisfy siya dahil yun lang ang tapos i-train ang mga anak natin ng rules of speech kung paano magsasalita. Ayan, makinig kayo kung paano magsasalita ang bata. Okay, itong anak na itong nanay, no, itong nanay, kung ano man nakikita ko, sinasabi ko yun dahil naging experience yun, no, sumisigaw sa harap ng kanyang mga anak. Kung may tatanong ang bata, instead na ang answer niya ay, ang sagot niya ay layin, yung nasa oo, ano yan? Nasa moderate, no? Oo. Instead na mataas ang sagot niya o kaya sinisigawan pa niya ang anak niya. So, how do you expect yung anak mo na tuturuan mo ng rules of speech kung paano siya magsalita kung ikaw mismo kasi yung bata kung ano man nakikita nila tinataklid nila, yun ang mustahid niya sa loob ng bahay, yung family niya, tatay at saka nanay. Yun ang model kasi ang bahay ay first madrasa ng mga bata. Yung society ng Islam na small society will begin from the house, from the home. So hindi yung nasa paligid. I-train mo ang anak mo doon mismo sa loob ng bahay. Para magiging model ng mga bata sa labas. At i-train din sa bata na huwag magsasalita kung nagsasalita ang kanilang mga magulang. Not to interrupt yung dahil ito ang isa sa mga dahilan na kung saan itong mga anak natin ay nagiging dahil sa ang natutunan nila sa loob ng bahay, yun din ang ginagawa nila sa labas. So dapat ituro talaga pero sabi nga ng Quran, hindi yung bata ang turuan mo. Ano ang gagawin mo muna? Ya ayyuhalladhina amanu, o kayo mga naniniwala, ku anfusakum. Unang-una talaga, i-train mo yung sarili. I-train mo yung sarili. Huwag kang magsasalita ng mataas o sumisigaw sa iyong asawa o sa mga anak. At huwag mo daw at huwag ka rin magparinig sa anak mo kung halimbawa meron kayong problema between husband and wife. Magiging dahilan talaga ng depression ng kanyang mga anak, mga bata. At sabihin nandito, avoid mentioning yung mouth. Alam niyo yung mouth? Yung halimbawa ang isa mamatay o halimbawa kung ako mamatay, magiging dahilan yun ng yung parang magre-register sa kanyang puso na as early as that, halimbawa marinig niya palagi sa mga tatay o kaya nanay na kung mamatay ako ganyan hindi yun nararapat daw makinig ng mga bata na maliliit. At yung daw, ang sabi pa ng Rasulullah rito, huwag ka ring mag-adapt ng yung marahas na kung nagtuturo ka. Marahas na salita. Dahil isa yon. Pangalawa, yung takot ng bata na yun sa iyo,
ay magdudulot yun ng malaking pinsala sa kanyang kasi magiging coward din siya sa mga magiging matakutin, magiging matakutin, at yun ang dahilan kung minsan ang bata ay hindi umaalis na tabi ng kanyang nanay o kaya sa kanyang tatay. Dahil halimbawa, kung sinisigawan mo, yun, magiging masama talaga yun. Sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ang mga bata daw ay parang tablet, no? Parang tableta. As early as 5 years old, as early as 3 to 5 years old, ang ituturo natin sa kanila, hindi yung halimbawa, ang katangian ng Allah ay hindi nakikita. Ang katangian ng Allah ay halimbawa, siya ang gumawa ng itong mundo. Hindi yun marireceive at hindi ng bata. Hindi yung maabot ng kanyang isipan. Ang ituturo mo lang walang iba kundi yung la ilaha illallah lang. For 3 years, 3 to 5, for 7 years. For 3 years, no? 3 to 5 years old, ang ituturo mo ay la ilaha illallah lang. 5 to 7, 5 to 9, ang ituturo mo ay Muhammad Rasulullah. Isa yun sa mga, pero iba ang dapat tingnan mo ang level ng anak mo. Tingnan mo ang level ng anak mo. Merong mga bata na mahina, yun siguro ang dahilan. Kasi meron hadis ang Rasulullah sa ibang hadis, tradition, sabi niya, 5 years old, turuan mo na ang anak mo magsambayang. Magsambayang o kaya sa pagdarasal. At kung 9 years old, dapat pasamahin mo na siya. At magsambayang na siya. Yung bata na lalaki, yung bata na lalaki. Dahil kung babae, sa 9 years old dapat obligatory na sa kanya, wajib na sa kanya. Wajib sa kanya ang prayer, ang pagdarasal. Prayer, pagdarasal. 9 years old, kung babae, ay, obligatory, wajib na sa kanya, ang pagdarasal. Sa lalaki, hindi. 15 years old. 15 years old pero sa 5 years old, turuan mo kung ano ang pagdarasal. 5 years old. Tapos, hanggat 9 years old ang batang lalaki, turuan mo, pasamahin mo na magsambayang, pero hindi yun obligatory sa kanya, hindi wajib. Hindi wajib yun sa lalaki. Kung aabot na siya from 9 to 14, or kung minsan 13, no? Depende yun sa kuwan. Ngayon nga, 13 years old, ang bata ay will reach at the age, at puberty na yun. Di ba? Parang na yun, parang, nagbago ng hormones, tapos, balig na siya. So at the age of 13, or 15, lalaki, dapat, wajib na sa kanya or obligatory na sa kanya na turuan talaga ng pagdarasal. So, paano mo naman ituro kung minsan ikaw hindi ka marunong magdasal? Kaya nga ulitin natin, ang unang-una na in-emphasize ng Islam natin ay dapat pag-aralan natin ang ating relihiyon. Pag-aralan natin ang ating relihiyon at ituro sa mga anak natin ang concepts and principles ng ating relihiyon at the age of yung mababa pa sila. Bago ka maunahan ng mga enemies ng Islam. Enemies ng Islam. So, bukas inshallah, dahil sinabi natin, ang binigyan natin ng stress ngayon, emphasis is yung mga lalaki, no? Anak nating lalaki. Bukas inshallah, babae naman ang pag-uusapan natin. Kasi ang babae na, kung mayroon kang anak na 3, jackpot ka na babae.
Kasi yung dalawang anak mong babae ay magdadala sa isa surga, sa paradise. Kung naka-hijab sila, kung ano sila ng hijab gaya ninyo. Yung pangatlong babae, tatlong babae, magiging gift ng Islam na kung darating ang jihad, ay magiging free yung tatay, kahit hindi siya sumama doon, ay hindi magiging wajib sa kanya, hindi magiging obligatory. So, ang hadis doon, sabi nila, kung mayroon kang tatlong anak na babae, wajib na daw ang surga sa iyo. Hindi tatlo, dalawa lang. Dalawa lang ang anak mong babae, pero hindi yung anak na babae na nagiging Miss University or hindi ba? Yung tuturuan mo ng yung magiging yung beauty pageant or o tapos kung lalaki naman magiging Mr. University. Yung anak ko nga kinuha ng Mr. University. Sabi niya, papatayin ako ng tatay ko. Yun ang sagot niya sa teacher. Yung sa second year pa siya, kukunin na Mr. University. Sabi ko sana, sinabag sa kanya, sana tinangkap po na. Hindi yung pwede. Tayo hindi yung pwede kasi haram. So at least, satisfied din ako at least. Siya mismo ang umayaw sa ganong mga Mr. University. Anong mangyayari? So, inshallah, subhanahu wa ta'ala, yung ayat na yun ay sana ang mga sisters, kung mayroon kayong anak na lalaki, bigyan talaga ng attention, dapat turuan sila ng Islam, at kahit na bata, pasamahin sila sa pagdarasal. Dahil yung kahit hindi sila marunong, yun ay magiging rin yun. Paglaki nila, magiging use sila doon sa ginagawa na yun. Magiging na yun sa kanila. Yung parang damit na kung saan, kung umaalis sila, hindi sila makapagdamit, ay para silang yung nahihiya na sila o kaya they will be used to that deeds. So hindi na mahirapan ang kanilang pamilya o kaya ang parents na magtuturo sa kanila. Kung minsan nga, dahil we are living in an environment wherein nandoon ang mga lahat ng temptation, kung minsan nahihirapan din ang pamilya. Kaya nga, kung minsan, kung wala ka talagang wala kang matatag na kaalaman sa Islam, dapat umalis ka sa ganong situation. Magpunta ka doon sa lugar na kung saan pwede mong i-build up ang sarili mo at saka yung pamilya sa Islam. So alhamdulillah, nandito kayo sa yung mga sisters na may pamilya na dito. Alhamdulillah, nandito kayo sa Islamic country. Pero one of these days, uuwi din kayo siguro. So make use of that na pag-uwi niyo doon, magiging model sila ng mga Pinay at saka Pinoy, inshallah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lang ang lectures natin. Inshallah bukas, meron akong 40 yung akhlaq, poems na kung saan dapat ituro natin sa mga anak natin, both babae at saka lalaki. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.